Ganda pong umaga sa inyong lahat. Salamat sa Panginoon na muli tayo ay magkakaroon ng ugnayan sa pamamagitan ng ganitong mga komunikasyon, sa pamamagitan ng cellphone. At tayo ngayon ay nais kong ibahagi sa inyo yung salita ng Diyos at yung buhay ko, bakit ako'y nagkaroon ng tunay na pagkakakilala sa Panginoon. Bago po tayo magbahagi ng salita ng Diyos, tayo po muna'y manalangin at anyayahan natin ang Banal na Espiritu. Panginoon, salamat po sa umagang ito. Salamat sa imbiyaya. Salamat po na kami po ay magkakaroon ng pagbubulay, pag-aaral ng salita. Pangunahan niyo po kami sa pamamagitan ng Banal na Espiritu. Maging ako, Panginoon, sapagkat hindi ko po ito kayang ibahagi sa akin pong sariling kaunawa at karunungan. Salamat po sa inyong mga salita. Pagpalain niyo po ang bawat sa amin at sino mang makakarinig ng mensaheng ito. Bless mo po sila. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Atin po ngayon pag-aralan yung isa pong napakahalaga na talata sa Banal na Kasulatan, yung 6:33 ng Matthew. Ang sabi po doon, hanapin mo ang kaharian ng Diyos at ang kanyang katuwiran at ang lahat ay pawang idaragdag. Yan. Sasabihin nga po ng iba, paano ko naman hahanapin ang kaharian ng Diyos? Ay ang alam po ng iba't alam ko rin po nung una na ang Diyos ay siyempre nasa langit po. Nasa langit ang kanyang kaharian. Pero ang ibig po palang sabihin noon, una po yung hanapin ang kanyang kaharian. At yung pong kaharian ng Diyos, ayun po pala ay tayo. Tayo po ang kanyang kaharian. At ang ating hari ay ang Panginoong Sus. Pero paano po matatawag na hari ang ating Panginoong Sus kung hindi naman po siya talagang kinikilala? Unang-una po, para maunawaan natin na talagang ang Panginoong Sus ang ating hari, ay kinakailangan po na makilala po natin siya ng lubusan, tanggapin siya bilang Panginoon at tagapagligtas. Amen. Sapagkat kung paano tayo talagang mapapabilang sa kaharian ng Diyos, kinakailangan tayo ay maging tunay na anak ng Diyos. At yun nga po ang sinasabi sa Juan 1:12, Juan 1:12. Ang sino mang nagsitanggap sa Panginoong Hesus at nagsisampalataya ay binigyan ng karapatang maging anak ng Diyos. Ibig sabihin po, tayo po ay anak na ng Diyos kapag tinanggap natin siya ng buong puso at atin siyang sinampalatayanan. Yan. At magkaroon tayo ng tunay na pananampalataya sa Kanya at tunay na relasyon. Masasabi po at maiibilang na tayo ay kaharian ng Diyos. Bilang siya po ang ating hari, kinakailangan po na talagang ang ating sarili bilang kanyang kaharian ay may pagbabago. Dahil po yung maging ang hari sa lupa, yung mga leader sa lupa, paano po niya mapangangalaga at masasakop ang kanyang pinangungunahan? Kung ito naman po yung matitigas ang puso, kung ito naman po yung mga bato ang puso, at kung ito naman po hindi nasunod, yan. Kaya nga po, masusumpungan din po ang tunay na pagiging kaharian natin, anak ng Diyos, at kikilalanin siya bilang hari dahil ang ating Panginoon siya ang may authority, siya ang may kapangyarihan, siya ang lumikha sa atin. Kaya talagang ating kikilalanin na siya yung hari ng ating buhay at tayo ay paghaharian niya. Ang sabi nga po, may isa pong leader sa Biblia sa Juan 3:5. Yun po ay leader na rin. Kahit po leader siya, hindi pa rin niya alam kung paano paghaharian ng Diyos. At yun po si Nicodemo. Ang sabi po sa Panginoon, Rabi, paano po paghaharian ng Diyos ang isang tao? Ang sabi po ng Panginoong Hesus,
sa Juan 3:5, malibang ipanganak na muli ang isang tao, yan, ipanganak na muli. Hindi siya paghaharian ng Diyos. Ang sabi ni Nicodemo, paano po ba paghaharian, maipanganak na muli? Ay kung siya matanda na, ibig sabihin ay ang akala yung papasok pa sa tiyan. Tayo, ang una nating kapanganakan ay yung yung una nating kapanganakan nung tayo bata, isinilang, yun ay dugo at laman. Ang ibig sabihin po dito, ipanganak sa espiritu at tubig. Espiritu at sa tubig, yan. Kaya nga po, dapat maunawat. Dahil yun po ang katuwid, sabi nga po, hanapin natin ang kanyang kaharian at ang kanyang katuwiran. Tsaka dapat maging priority si God. Bilang kinikilala natin ang ating Panginoon ang hari, nagiging priority. Nagiging una higit sa lahat, hindi yung kagustuhan lamang na ating sarili, mga pangmundo. Kailangan ay priority. Kaya nga dapat tayong pagharian ng Diyos. At yun nga po, hindi tayo paghaharian ng Diyos kung ang nangunguna ay ating sarili. Dapat tayo ay ipanganak na muli. At yun ang tinatawag na born again. Hindi po relihiyon ang born again. Yun po ay pagkilala ng may tunay na relasyon sa ating Panginoon Kristo. Hindi po yun na ikangay relihiyon, kundi yun po tunay na relasyon sa Panginoon. Kaya kailangang ipanganak na muli. Sapagkat sabi nga po sa 2 Korinto 5:17, ang sino mang nakipagkaisa kay Kristo, isa ng bagong nilalang. Wala na ang dating gawin, siya'y bago na. Kaya nga po, kinakailang maunawaan natin yung kanyang katuwiran at ito ay nakaroon lamang sa banal na kasulatan. Naroon po ang katuwiran ng Diyos. Naroon po yung kaya tayo mababago, maunawaan natin ang lahat. Dahil nga po sabi sa 8:32 ng Juan, saliksikin mo ang salita ng Diyos, ito ang katotohanan makakapagpalaya sa tao. Kaya po, kinakailangan kung tayo ay maging tunay na kaharian ng Diyos. Tunay na pinaghaharian ng Diyos. Hindi ang ating sarili ang naghahari. Hindi yung talagang ang puso bato. Napakahirap pong tamnan ng salita ng Diyos ang pusong bato. Para po yung butil na itatalim sa lupa kapag batuhan. Ayun naman po ay pwede namang sumibuldi, pero mapakadali pong mawala ang salita ng Diyos. Kaya kinakailangan po talaga ay pagharian tayo ng Diyos. Kilalanin natin na ang ating Panginoon Jesus ang tunay na hari ng ating buhay. Kapag po siya ang naging hari ng ating buhay, napakasarap pong talagang unawain, namnamin ang kanyang mga salita. Kaya tayo ay kinakailangan na magawa natin yung mga bagay na kanyang ipinagagawa. Dahil kapag ating naging priority si God, naging hari natin ang Panginoon, siyempre tayo na ang kanyang kahari at pinaghaharian niya tayo, ay ating gagawin yung kanyang mga ipinag-uutos. Kaya nga po, dapat mailagay natin ang ating sarili sa mga lugar na iniuutos ng Panginoon. Tayo laging manalangin. At tayo magbasa ng mga utos po yan ng Panginoon. Yung magbasa at magbulay ng kanyang mga salita. Dahil kapag po hindi natin talaga binasa at binulay, talaga pong maniniig pa rin sa atin yung sarili nating kaunawaan, sarili nating kalakasan. Kaya nga po inuulit ko po sa inyo, yun pong isang leader, kahit nasaan po nagli-leader, hindi po siya makakapagtagumpay sa kanyang pagiging leader kapag ang kanyang nasasakop at pinangungunahan hindi nasunod at hindi naunawaan ang kalagayan bilang mga nasasakupan, walang paggalang, hindi nagpapasakop. Kaya nga po talagang kilalanin natin ang ating Panginoong Jesus bilang hari ng ating buhay. Upang sa ganon, alam naman natin na talagang tayo may pupuntahan, langit at impyerno. Pero kapag ang ating Panginoon Jesus ang kinilala nating hari ng ating buhay, nakakatiyak na i-align tayo sa tunay na pangako niya, yung buhay na pangako niya. At dadalhin tayo sa sabi sa awit 23, pinakamasaganang pastulan. Dumating man sa atin ang mga problema,
alam natin na kakayanin natin yun dahil sa biyaya at tulong habag ng ating Panginoon Kristo. Kaya nga ang sabi doon ay kaya't ang lahat ng bagay idaragdag. Lahat ng bagay, hindi lamang kaya natin itoong gustong-gusto yung talatang para sa mga pagpapala, hindi po. Ang tunay pong matinding pagpapala, yung kaligtasan natin, yung hindi tayo mapapahamak sa impyerno. Yun po talagang kilalanin natin yung ang ating Panginoon ang hari ng ating buhay upang tayo ay kanyang pagharian. Hindi tayo paghaharian ng Diyos kapag hindi natin kinilalang siya ating hari. Pero kapag talagang naroon sa puso natin yung marubdob na pagtingin, pag talagang pagsuko ng ating buhay, pagkilala sa ating Panginoon Kristo, tunay na tayo ay iaalay ng Panginoon sa kanyang kalooban. Kaya salamat sa umagang ito at sino man sa inyo ang hindi pa talaga tumatanggap sa Panginoon bilang Panginoon tagapagligtas, suko natin ang ating buhay sa Panginoon. Ako nagpapasalamat ako sa Panginoon dahil dati talagang wala akong kaalam-alam. Akala ko yung aking paniniwala na kinagis na akala ko talaga ayun na. Pero salamat sa mga taong ginamit sa akin na sa simula parang ako'y uma-against. Parang kakatuwiran ko pa yung yung aking alam. Pero salamat na dito ko na naranasan yung biyaya ng Panginoon. Na sa kabila ng mga problemang naranasan, talagang binigyan ng Diyos ang katagumpayan. Maaari kung hindi ako talaga nakakilala sa Panginoon bilang Panginoon tagapagligtas, hindi ko na alam kung ako'y buhay pa, kung ano nangyari na sa buhay ko. Sa maraming mga naging karanasan, pero salamat sa Panginoon at sa mga taong ginamit upang makilala ko ang Panginoon bilang Panginoon tagapagligtas. Kaya pagpalain kayo ng Panginoon. Alam nyo, maging ako, katulad ko, hindi ko pinagsisihan yung nakilala ko ng lubusan ng Panginoon. At hindi ko rin pinagsisihan na talagang yung mga taong ginamit sa akin, hindi ko sila tinanggihan. Kaya sabi nga pag ating tinanggihan ang salita ng Diyos, sabi sa 1:12:48, sino man tumanggi sa salita ng Diyos, ang salita ng Diyos din ang hahatol. Kaya pagpalain tayong Panginoon na maging lubos ang ating pagkilala sa ating Panginoon. Dahil ang ating Diyos ay napakabuti. Hindi niya gusto tayo mapahamak. At isa pa rin naman na talagang yung kanya ding mga pinaghaharian, yung kaharian ng Diyos, siyempre mga tao, tayo na may gamitin din sa iba na sila man ay tunay na pagharian ng Diyos. Paano malalaman nila kung wala naman magsasabi? Kaya tayo gagamitin din sa iba, sa ating kapwa. Kaya nga yung layunin ng Diyos, loving God, loving people. Yan. Kaya salamat sa Panginoon sa umagang ito. Pagpalain tayong lahat ng Panginoon. Mahal tayo ng Diyos. Thank you. At ako po'y magwawakas sa panalangin. Panginoon, marami pong salamat sa umagang ito. Bilang ako po'y nakakilala sa inyo, Panginoon, at tinatawag na si leader na bagamat talagang hindi lubos pa ang kakayanan ko, wala po akong magagawa kung wala po, kasi sapagkat sabi ng Salita sa John 15:5, wala kaming magagawa kung hiwalay sa iyo. Pero ang lahat ng bagay, Panginoon, itinitiwala ko po sa inyo. Mag-isa paraan po ng ganitong pagpapaabot sa aming mga kapwa, sa mga kaibigan namin, mga mahal sa buhay, mga kamamila, kamamis, lahat po na nakakarinig nito. Ito po, Panginoon, ay talagang binigyan niyo po ako ng lakas ng loob, sapagkat nais ko rin po namang kung ano yung naranasan ko, yung naging patuto sa buhay ko, bilang kayo po ang naging Panginoon tagapagligtas. Gusto ko po rin na namang ibahagi, sapagkat yun din po naman ang sabi niyo sa inyong salita, ibahagi sa iba ang pag-ibig ni Kristo. Kaya Panginoon, salamat po sa umagang ito. Pagpalaan niyo po yung bawat nakarinig, nakasubaybay sa aking mga ibinahagi sa inyong salita, Panginoon. Nawa po ang inyong banal na espiritu ang siyang magpaunawa, magpalalim sa bawat mga nakarinig ng
pagbubulay na ito na iyong salita. Pinupuri ka namin, Panginoon, sa umagang ito. Dinadakila ka namin. Ito po, Panginoon, ang aking samot panalangin na may pasasalamat, pananampalatay mula sa aking puso. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Magandang araw. Pagpalain tayong lahat ng Panginoon.